Pastor Leonardo, may isang ina na gustong ipakonsulta ang kanyang anak na sinasaniban daw ng demonyo. Magsasara na po tayo ng simbahan, pero ayaw niyang umalis hanggat hindi kayo nagdarasal para sa bata. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Napatingin ako sa relo. 10:46 ng gabi. Isang gabi ng linggo at kararating ko lang sa opisina ko mula sa pulpito, basa pa ang damit ko ng pawis sa kakasermon. Pero hindi ko siya pinagsabihan. Tumango lang ako at hinawi ang kurtina. Sa gilid ng malaking sangtuaryo ng Sola Escritura Evangelical Church, sa likod ng chore area, nakita ko ang isang babaeng may hawak na batang lalaki, mga 7 o 8 taong gulang, na nanginginig at tila nahihirapang huminga. Nilalabanan niya ang espiritu, Pastor, sabi ng ina. Tuwing binabanggit namin ang pangalan ni Kristo, sumisigaw siya. Lumapit ako. Anong pangalan ng bata? Samuel po. Samuel, lumuhod ako sa harap niya at marahang ipinatong ang kamay ko sa ulo ng bata. Sa pangalan ni Jesucristo ng Nazaret, sinasaway kita. Lumayas ka sa batang ito, espiritu ng kasinungalingan at kadiliman. Ang dugo ng kordero ay laban sa iyo. Nagsimulang sumigaw ang bata, nangingisay, habang ang inay umiiyak sa gilid. Tahimik ang mga diakono sa paligid, pero alam kong sanay na sila sa mga ganitong eksena. Ako? Mas lalo na. Ilang ulit ko nang sinaksihan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa aking mga kamay. Pero sa pagkakataong iyon, may kung anong pagod na hindi ko maipaliwanag ang sumiksik sa akin. Parang biglang-bigla, naging mabigat ang hangin. Parang may lamat sa tiwala ko na hindi ko pa noon maamin. Sa loob ng 5 minuto, humupa ang sigaw ng bata. Napayapa si Samuel at dahan-dahang bumagsak sa bisig ng ina. Tahimik, parang natulog. Nagpalakpakan ng ilan sa gilid, habang isa sa mga worship leader ay tahimik na umawit ng, "Hayaan mong umagos ang iyong espiritu." Tumayo ako. Huminga ng malalim. Wala akong sinabi, pero sa loob-loob ko, tinanong ko ang Diyos, hanggang kailan ko ito magagawa? Hindi ko yun nasagot. Ako si Leonardo Herrera. Sa mga panahong iyon, kilala ako bilang ang kikalaban ng Babylonia sa mga programa sa radyo at telebisyon. Ako ang tinig na tinatawag ng mga pastor kapag gusto nilang magkaroon ng key fire and brimstone na tema sa kanilang kampanya. Ako ang leader ng mahigit 2,000 miyembro ng isang makabagong simbahan sa Las Mercedes, Caracas. At ako rin ang ama ng 4 na anak, asawa ni Esperanza, at may aklatan ng mahigit 500 aklat na bumabatikos sa simbahang Katoliko. Sa loob ng halos 2 dekada, iyon ang buhay ko, isang tagapagtanggol ng katotohanang walang halong idolatriya. Bata pa lang ako, itinuro na sa akin ng aking amang si Don Ernesto ang panganib ng Roma. Ang simbahang Katoliko ay prostituta ng Apokalipsis, sabi niya sa akin, habang pinapalo ako ng sinturon noong ako'y 8 taong gulang. Bakit? Dahil nahuli niya akong pumunta sa Basilica of Saint Teresa kasama ang aking Lola Pilar, isang debotong Katoliko. Hindi ko malilimutan ang pag-iyak ng mga tao sa harap ng imahen ng Birhen ng Coromoto. Noon pa lang, may naramdaman na akong hindi ko maipaliwanag. Hindi pa ito pananampalataya, siguro takot, siguro pagkabighani. Pero malinaw, iba ang naramdaman ko roon at hindi ito tinanggap ng tahanan namin. Sa pagdaan ng panahon, lumaki akong may taning, sirain ang mga kasinungalingan ng Katolisismo. Sa universidad, pinili kong mag-aral ng teolohiya sa Biblical Institute of Caracas, kung saan ang thesis ko ay, Maria, mula ina ni Jesus tungo sa Diyos ang pagan. Summa cum laude ako. Tinapik ako ng mga propesor sa balikat. Ikaw ang susunod na Spurgeon ng Latin America, sabi ng isa. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Sa edad na 25, nagtayo ako ng simbahan, Sola Escritura Evangelical Church. Nagsimula kami sa isang inuupahang even 30 pamilya, ilang plastik na upuan, at isang pulpitong kahoy na ginawa ng isa sa mga miyembro naming karpintero. Pero sa loob lang ng 5 taon, naging 2,000 na kami. May sariling gusali. Air-conditioned. May media team. May bookstore. Lahat ng sermon ko ay nakarecord, may subtitle, may podcast, may online Bible study. Moderno. Mabilis. Lumalagablab. Tuwing linggo, sinisigaw ko sa mikropono, hindi niyo kailangan ng patay na babae para lumapit sa Diyos. Si Kristo ang tanging tagapamagitan.
Minsan, may nagdala ng rosaryo sa loob ng church building, pinatapon ko ito sa basura sa harap ng buong kongregasyon. Tinuruan ko ang mga anak ko na kung makita nila ang isang rebulto ng santo, dapat nila itong iwasan, parang peste. Si Esperanza, asawa kong anak ng mga Baptist missionary mula Texas, ay higit pa ang galit sa Katoliko kaysa sa akin. Maria? She's just a womb, minsan niyang sabi habang tinutulungan akong mag-edit ng isang libro. Sa mga araw ng linggo, ako ang propeta. Sa mga gabi, ako ang manunulat. At tuwing Holy Week ng mga Katoliko, ako ang kontrapelo. Nagrenta kami ng malaking venue sa 2,020 Caracas Polyhedron. Umabot sa 15,000 katao ang dumalo sa aking krusada. Ang tema, Marianismo, ang bagong mukha ng paganismo. Mula sa pulpito, tila may apoy sa dila ko habang sinisigaw ko. Ang Birheng Maria ay patay. Ang Papa ay isang huwad na vicar. Ang Santo Rosario ay necromancy. Mga kapatid, kayo ba'y magpapatuloy sa pagsamba sa isang babaeng Hudyo na inilibing 2,000 taon na ang nakakaraan? Sigawan. Palakpakan. Luha. Pastor Leonardo, palayain mo kami, sigaw ng isang babae habang lumuluhod sa altar. Iyon ang gabi na tinuring ko bilang rurok ng aking ministeryo. Ngunit gaya ng anumang bundok na tinatayo ng kamay ng tao, may hangganan ang taas nito. At ako, sa rurok ng sariling tagumpay, ay hindi pa alam na simula pa lamang iyon ng isang pagbagsak na hindi ko kailanman inakalang darating. Kinabukasan ng krusadang iyon, nakaupo ako sa opisina ko, iniinom ang kape na gawa ni Esperanza, habang binubuksan ang laptop. May email akong natanggap galing sa Ministry of Defense. Inalok akong maging chaplain sa isang humanitarian mission. Lokasyon, Afghanistan. Afghanistan. Leonardo, tanong ni Esperanza, bakit ikaw? May mga pastor namang mas bata, mas malakas. Ikaw ang kilala. Bakit ikaw ang ipadadala sa gitna ng disyerto, sa gitna ng Islam? Hindi ko alam ang sagot. Pero habang binabasa ko ang email, may malamig na panginginig sa likod ng batok ko. Parang tinatawag ako ng Diyos. Parang sinasabi niya, may ipapakita ako sa iyo na hindi mo kailanman nabasa sa mga libro mo. Hindi ako Muslim evangelist, sabi ko sa sarili ko. At lalo na hindi ako Katoliko. Pero nang gabing iyon, habang nag-iisa ako sa opisina, napapalibutan ng mga librong isinulat ko mismo, binuksan ko ang lumang Biblia kong puno ng sulat kamay. Here I am, Lord. Send me. Isaiah 6:8. At napabuntong hininga ako. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ko alam kung sino ang kausap ko, Diyos, o ang sarili kong ambisyon. Sa bawat pahina na aking isinulat, sa bawat mikropono na humarap sa akin, iisa lamang ang layunin ko, durugin ang huwad na simbahan. Hindi ko ito tinatawag na Katoliko. Tinatawag ko itong relihiyong Babilonya. Para sa akin, ito ay hindi lamang maling relihiyon, ito ay espiritual na panlilinlang na sumasakal sa milyon-milyong kaluluwa. Ang simbahan ito, sigaw ko minsan sa programa kong Si Paglalantad ng Kasinungalingan, ay itinayo hindi sa bato, kundi sa buhangin ng paganismo. Mga kapatid, hindi tayo tahimik na manonood habang inaalipin ng mga rebulto ang ating bayan. Bawat linggo, lumalabas ako sa radyo at telebisyon sa buong Latin America. Ang mga titulong ng aking sermon ay parang mga bala, ang Papa, Vicar ni Cristo o Antikristo. Maria, Ina ng Diyos o Diyosa ng Panlilinlang. Mga sakramento, banal ba o pamahiin? Purgatorio, imbensyon ng mga pari. At ang tugon? Nakabibingi. Mga email mula sa Ecuador, Colombia, Peru, Argentina. May nagsasabing, Pastor, iniwan ko na ang simbahan ng aking lola. Ang iba, nakita ko ang liwanag matapos mong ipaliwanag ang Mateo 23. May isa pang tumawag sa hotline naming umiiyak, paano ko hihikayatin ang nanay kong hindi na magsindi ng kandila para sa mga patay? Hindi ako nagdalawang isip. Nagprint kami ng libu-libong kopya ng mga traktat at librong isinulat ko. Naglunsad kami ng Project Exodus, isang evangelistic campaign na mailayuning ilikas ang mga Katoliko mula sa spiritual Egypt. Isa sa pinakakontrobersyal kong aklat ay Roma, ang ina ng mga kalapastanganan. Sa loob ng 5 buwan, umabot ito sa 38,000 kopya, na halos imposible sa Venezuela sa gitna ng krisis. Bawat kopya ay naglalaman ng mga larawan ng mga estatwa, mga talatang kontra idolatriya, at mga patotoo ng mga dating Katolikong napalaya. Inilagay namin ang libro sa mga digital platform,
at sa loob ng 3 araw, trending ito sa Christian networks sa Facebook at WhatsApp. Sa bawat pulong ng simbahan, lagi kong inuulit, ang ating kalaban ay hindi lamang kahirapan, hindi lamang kasalanan. Ang ating kalaban ay sistemang relihiyoso na nagpapanggap na Kristiyano habang itinutulak tayo palayo kay Kristo. Hindi ko alintana kung gaano karaming pamilya ang naapektuhan. Para sa akin, kung masakit ang katotohanan, hayaan. Ang mahalaga ay mailabas ito. Ngunit sa likod ng tagumpay ng ministeryo, may mga bitak na dahan-dahang bumubuo. Si Esperanza, na noon ay tila kaisa ko sa pakikibaka, ay nagsimulang manahimik tuwing gabi. Isang gabi, habang nag-edit ako ng bagong vlog tungkol sa paglalantad ng panlilinlang ng mga santo, nilapitan niya ako. Leo, sabi niya habang nagsasali ng tsaa sa mug ko, kailan ka huling nagbasa ng Biblia na hindi para sa sermon mo? Napatingin ako sa kanya. Ano nang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, laging may layunin ka. Laging may dapat kang patunayan. Pero kailan mo huling hinayaang mangusap sa iyo ang Diyos nang hindi mo siya sinasala? Napangiti ako. Iyon ba ang sinasabi mo dahil hindi mo na ako nararamdaman bilang asawa? Hindi, sagot niya. Sinasabi ko to bilang asawa ng isang lalaking dating umiiyak kapag nagbabasa ng Salmo 51. Ngayon, umiiyak lang siya kapag may nagkokomento ng heretiko sa YouTube niya. Napakabigat ng kanyang sinabi, pero nilampasan ko yon. Ipinagpatuloy ko ang ginagawa ko. Tinapos ko ang vlog. Inupload. Tumanggap ng 2,100 views sa unang oras. Nagkomento si Pastor Rob mula sa Colombia, Apoy. Dalisay na katotohanan. Naramdaman ko ang adrenaline. Naramdaman ko ang bisa. Pero hindi ko na natanong ang sarili ko, apoy nga ba ito ng espiritu, o apoy ng sariling sigasig? Minsan, habang nakaupo ako sa study room ko, napansin ko ang isa sa mga anak kong lalaki, si Marcos, edad 17, na tahimik na binubuklat ang isang aklat na walang pamagat sa cover. Malaki ang font, parang luma. Tinignan ko. Catechism of the Catholic Church. Bumagsak ang puso ko. Saan mo nakuha yan? Kay Lola Pilar. Pinadala niya mula Barquisimeto. Wala lang, curious lang ako. Hinablot ko ang libro mula sa kamay niya at ibinato sa sahig. Hindi ka curious, nalilinlang ka. Huwag mong hayaan na gamitin ng kaaway ang interes mo bilang pinto sa kasinungalingan. Tumahimik si Marcos. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya sumagot. Tumalikod siya, tumungo sa kwarto, at sinarado ang pinto ng walang ingay. Noong gabing iyon, si Esperanza ay hindi nagsalita kahit isang salita habang kumakain kami. Naroon kaming 4 na magkakapatid at siya, pero tila wala akong kasama. Tumayo ako matapos kumain, pumasok sa opisina, at tahimik na binuksan ang YouTube analytics ko. Tumataas ang subscribers. Tumataas ang watch time. Pero sa isang iglap, naalala ko ang mga mata ni Marcos, walang galit, walang luha, pero puno ng lungkot. Sa isang evangelistic trip sa Panama, dinala ako ng mga kapatid mula sa local church sa isang komunidad na malapit sa hangganan ng Colombia. Sa paglalakad namin sa gabi, nadaanan namin ang isang maliit na kapilya. Doon, nakita ko ang isang batang babae, mga 10 taong gulang, na lumuhod sa harap ng estatwa ng Immaculada Concepcion. May dala siyang bulaklak. Nanalangin siya ng mahina. Pagod na ako, Mama Mary. Tulungan mo po si tatay. Ayaw ko na pong marinig siyang umiiyak tuwing gabi. Ang mga kasamahan kong pastor ay nagngit-ngit. Ako? Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Gusto kong lapitan ang bata at sabihin, anak, hindi siya nakikinig. Hindi siya makakatulong. Pero hindi ko magawa. Sa halip tumalikod ako. Pagbalik sa hotel, isinulat ko ang pinakamatulis kong sermon, ang mga bata at ang babaeng walang lakas. Sinalarawan ko si Maria bilang isang imahe ng emosyonal na pagkatakot, isang panakip sa tunay na kaligtasan. Pinadala ko agad sa design team. Ginawa ng graphics. Nag-viral. Muling pinuri. Muling pinalakpakan. Ngunit sa puso ko, parang nabawasan ang bisa ng sarili kong salita. Minsan, habang nagre-record ako ng bagong ni episode, tinawagan ako ng isa sa mga editor ko. Pastor, may email po galing sa isang Catholic network sa Mexico. Gusto raw kayong anyayahan sa isang interfaith dialogue. Public debate.
Topic, Mariology and the Doctrine of the Saints. Nagkibit balikat ako. Sabihin mong ipapadala ko ang 3 libro ko. Hindi ako nakikipagdialoge sa kasinungalingan. Pinaglalaban ko ang katotohanan. Sa mga susunod na buwan, sinimulan kong planuhin ang pinakamalaking kampanya ko, Semana de la Verdad, isang buong linggo ng pagtuturo, seminar, worship concert, at paglalantad ng Katolisismo sa Caracas. Sa loob ng 6 na buwan, pinondohan ito ng mga partner namin mula Florida, Chile, at Texas. Gumawa kami ng promo video kung saan ako'y tumatawid sa tulay ng puwente replika habang sinasabi sa kamera. Ang kasinungalingan ay matagal nang naghahari. Panahon na para ang liwanag ng salita ng Diyos ay sumilay. Tuwing hapon, ginaganap ang mga sesyon sa ilalim ng napakalaking tent na may day wall. May mga expositor mula sa Estados Unidos. May live translation. May worship band. May testimony booth ng mga dating Katoliko. Ngunit sa kabila ng tagumpay, pansin ng mga kapwa kong lingkod ang isang bagay, hindi na ako nakangiti tulad ng dati. Hindi na ako umiiyak habang nananalangin. Minsan, habang nagpe-pray kami bago ang event, sinabi ng assistant kong si Joel, "Pastor, kumusta po kayo? Parang may bumabagabag sa inyo." Tumingin ako sa kanya. Gusto kong sabihin na pagod lang ako. Gusto kong sabihin okay lang. Pero ang totoo, ang tahimik na panalangin ng batang babae sa Panama ay mas naririnig ko sa gabi kaysa sa lahat ng palakpakan sa entablado. Noong gabi ng huling araw ng Semana de la Verdad, umakyat ako sa entablado na may 15,000 katao sa harapan ko. Inilabas ko ang Biblia ko. Inangat ito sa ulunan ko. Mga kapatid, pakinggan niyong mabuti. Si Maria ay patay. Wala siyang kapangyarihan. Hindi niya tayo kayang dalhin kay Kristo sapagkat kahit siya ay nangangailangan ng tagapagligtas. Sigawan. Palakpakan. Luha. Litrato. Selfie. Autograph. Pero sa puso ko may pader na tila pumutok. Hindi ko alam kung panalo ang nakuha ko o kung may nawala sa akin na hindi ko pa nakikita. Sa likod ng entablado, habang pinupunasan ko ang pawis ko, may lumapit sa aking isang matandang lalaki. "Pastor," sabi niya, "napakalakas ng salita mo ngayong gabi. Pero tanong ko lang, kung totoo ang lahat ng sinabi mo, bakit ganoon kalalim ang kapayapaan ng mga Katolikong kilala ko?" Napangiti ako. Tumango. Pero wala akong naisagot. Kinabukasan, habang nakaupo ako sa study room ko, binuksan ko muli ang email na galing sa Ministry of Defense. Chaplain Role in International Humanitarian Mission. Deployment, Kabul, Afghanistan. Tumigil ako. Pinikit ko ang aking mga mata. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako nagtanong kung sino ang kalaban. Ang tanong na sumiksik sa akin ay, handa ka bang matuto muli? Isang umaga ng Pebrero, habang nagkakape ako sa study room na puno ng mga aklat tungkol sa mga maling aral ng Katolisismo, dumating ang email. Isang linya lang ang subject, Ministry of Defense, Chaplaincy Mission. Akala ko scam. Hindi ko agad binuksan. Pinatugtog ko muna ang worship music na palagi kong sinisimulan tuwing araw ng sermon prep, isang Diyos, isang daan, malakas, paulit-ulit, parang martilyo sa tenga. Nang buksan ko ang email, hindi ako agad nakagalaw. Formal ang pagkakalahad, isang opisyal na imbitasyon mula sa Venezuelan Ministry of Defense para magsilbi bilang chaplain sa isang humanitarian mission na pinamumunuan ng koalisyon ng ilang bansa. Destinasyon, Afghanistan. Layunin, maglingkod sa mga refugee, karamihan ay mga Kristiyanong pinalayas ng karahasan at digmaan. Kakailanganin daw nila ng mga chaplain na marunong ng Espanyol at Ingles, may malawak na karanasan sa pastoral care, at handang harapin ang mga panganib ng isang conflict zone. Napakunot ang noo ko. Ako? Chaplain sa isang Muslim na bansa na war-torn at puno ng bomba. Wala sa plano ko. Wala sa ministeryo ko. Wala sa panalangin kong, "Lord, expand in my territory." Pero bakit ako hindi mapakali? Parang may humahatak sa akin papunta sa disyerto. Ito na ba yon, Panginoon? Tanong ko sa sarili ko, habang pinipilit ko pa ring i-rationalize ang lahat. O distraction lang ito ng kaaway? Pagdating ni Esperanza, ipinakita ko sa kanya ang email. Afghanistan, tanong niya na lalaki ang mata. Ano nang ginagawa ng Ministry of Defense na nagpapadala ng mga pastor? At bakit ikaw? Hindi ko alam, sagot ko. Siguro dahil fluent ako sa Ingles.
Siguro dahil may name recall ang ministeryo natin. Leonardo, mahina niyang sabi, bakit mo isa sa panganib ang sarili mo? May simbahan kang pinamumunuan, may pamilya kang kailangan. Hindi ba't sinabi mo sa sermon mo noong linggo na ang laban natin ay nandito sa Venezuela? Tumango ako. Pero paano kung ito ay isang misyon? Isang pagkakataon para dalhin ang liwanag ni Kristo sa gitna ng kadiliman. Kadilimang literal, sabat niya. May bomba. May Taliban. Pinag-isipan ko yon buong araw. Habang nagpupulong ako kasama ang mga elders ng simbahan, nakangiti ako pero ang isip ko nasa Kabul. Habang nagtuturo ako ng Bible study sa mga kabataan, pinapaikot-ikot ko lang ang talakayan sa Juan 14:6, pero sa puso ko'y parang may ibang daan na tinuturo sa akin. Kinagabihan, bumalik ako sa email. Nag-reply ako. Need more details. Tentative interest. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko. Hindi ko alam kung ang interest ko ay curiosity o panawagan. Lumipas ang 3 araw. Sa loob ng mga araw na iyon, panay ang dating ng mga bagong update mula sa Afghanistan sa balita, bomba sa marketplace, pagkamatay ng mga sibilyan, pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Sa normal na pagkakataon, iyan ay sapat na dahilan para hindi ko ituloy. Pero kabaligtaran ang naramdaman ko. Habang lumalala ang gulo roon, parang mas tumitibay ang loob kong pumunta. Dumating ang pangalawang email. May attachment, official clearance, travel support, contact person sa Kabul, at isang welcome letter mula sa commanding officer ng humanitarian mission. Brazilian. Colonel Carlos Mendoza. At may nakasulat sa dulo, your name was recommended by religious leaders for your boldness and clarity. We believe you can provide spiritual leadership in extreme conditions. Boldness. Clarity. Minsan ang mga salitang ginagamit para purihin ka ay parehong mga salitang bumubulag din sa iyo. Kinagabihan, nagdasal ako sa study room ko. Nakaluhod sa gitna ng mga aklat na isinulat ko, laban kay Maria, laban sa mga santo, laban sa mga sakramento. Tiningnan ko ang mga pabalat ng libro ko. Sa loob-loob ko, bigla akong tinanong ng sarili ko, kung ako nga ang tama, bakit parang hindi ako payapa? Napahawak ako sa Biblia ko. Binuklat ko ito ng walang plano. Tumapat ako sa Roma 10:14 na minuto. Ngunit paanong tatawag sila sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paanong sila'y sasampalataya sa kanya na hindi nila narinig? At paanong sila'y makikinig na walang tagapangaral? Tumayo ako. Tinext ko si Esperanza. Nasa kwarto siya. Pwede ka bang bumaba? Pagbaba niya, nakaupo ako sa mesa, may bukas na laptop, may hawak na ballpen, at may checklist ng mga kailangan para sa deployment. Desidido ka na? Tanong niya. Hindi ko pa alam kung para saan talaga ito. Pero alam kong hindi ito aksidente. Tahimik siyang umupo. Tiningnan niya ako diretso sa mata. Leonardo, sabi niya, kung pupunta ka roon para talunin ang Islam, para pabulaanan ang mga Katoliko, para palawakin ang pangalan mo, huwag ka nang tumuloy. Pero kung pupunta ka roon dahil may tinig na tinatawag ka at handa kang makinig, kahit hindi ka ang nagsasalita, baka iyon ang tunay mong misyon. Hindi ko agad nasagot. Pero sa loob-loob ko, alam ko, iyon ang pinaka-honest naming pag-uusap sa maraming taon. Makalipas ang 3 linggo, handa na ang lahat. Nakuha ko na ang yellow card, visa clearance, at travel briefing. Bago ang flight ko, nagsagawa ang simbahan ng commissioning service para sa akin. Puno ang sanktuaryo. Marami ang umiiyak, pero mas marami ang tila hindi makapaniwala na alis ako, at hindi bilang misyonero, kundi bilang chaplain na hindi sigurado kung sino ang tinuturo. Ipagdasal niyo ako, sabi ko sa mikropono, hindi lang para sa proteksyon ko, kundi para sa kaliwanagan. Kinabukasan, umalis ako. Flight mula Caracas patungong Madrid, tapos Istanbul, tapos Delhi, tapos Kabul. 36 na oras sa himpapawid at sa mga terminal na may sandatahang militar, NITE, at mahahabang pila. Sa buong biyahe, bitbit ko ang parehong bag, isang carry-on na may damit at gamot, at isang maleta na puno ng evangelical books, kasama ang paborito kong aklat tungkol kay Maria bilang Diyosang Huwad. Sa isip ko, malinaw ang plano, akitin muna ang mga refugee, palakasin ang kanilang pananampalatayang protestante, at kapag may pagkakataon, kausapin ang mga Muslim at Katoliko. Ipakita sa kanilang lahat na may mas tuwid na daan, ang sola scriptura, sola fide, solus Christus.
Paglapag ko sa Hamid Karzai International Airport, sinalubong ako ng tuyong hangin at isang init na parang kiskis ng bakal sa balat. Isang grupo ng mga sundalo mula sa International Coalition ang nagsundo sa akin, may armadong escort at bulletproof na sasakyan. Sa likod ng salamin, kita ko ang mga gusaling wasak, mga bata na walang tsinelas, at mga ina na may dalang tubig sa balde habang may baril sa tabi ng kalsada. Nang makarating kami sa base military, isang lalaking matangkad na may balbas ang lumapit sa akin. Pastor Leonardo, tanong niya sa Ingalls. Yes, sagot ko, sabay abot ng kamay. I'm Colonel Carlos Mendoza, commanding officer of this camp. Welcome to Kabul. Mahigpit ang pagkakakamay namin. Diretsong tumingin siya sa mata ko, saka sinabi, ang trabaho mo dito ay hindi para ipaglaban ang denominasyon. Ang trabaho mo ay buuin ang mga kaluluwang durog na. Tumango ako. Naiintindihan ko. Hindi ko siya tiningnan sa mata nang sabihin ko yon. Dinala ako sa tirahan ko, isang maliit na kwarto na konektado sa multi-faith chapel. May higaan, mesa, maliit na air cooler, at isang bookshelf. Agad kong inayos ang mga libro ko sa shelf. Sunod-sunod ang mga titulo, ang peke ng pagpapari, ang pagkakamali ng mga santo, si Maria at ang digmaang espiritual. Habang inaayos ko yon, may narinig akong mahinang boses mula sa kabilang pader. Salve Regina, Mater Misericordia. Boses ng mga taong nagdarasal. Sa Latin. Pumitik ang tenga ko. Katoliko. Tumayo ako, lumapit sa pader, pinakiramdaman ang mga salitang dumadaloy sa pagitan ng semento. Tila may awit, may luha, may pag-asang hindi ko maintindihan. Mabilis lang ito, bulong ko sa sarili ko. Magtiwala ka sa Biblia, hindi sa damdamin. Laban ito. At alam mo kung sino ang kalaban. Kinabukasan, ipinakilala ako sa iba pang mga chaplain sa base. Naroon si Padre Miguel del Santos, isang katolikong pari na Kastila. Tahimik, may ngiti, may mapayapang presensya. Kasama rin si Greta Müller, isang German Lutheran, at si Padre Dimitrios, isang Orthodox. Welcome, kapatid Leonardo, bungad ni Padre Miguel habang kinakamayan ako. Narito tayo para sa mga kaluluwang sugatan, hindi para sa doktrina. Naway magtulungan tayo. Sumagot ako, formal. Siyempre, Father. Pero naniniwala ako na lahat tayo ay makikinabang sa mas malalim na pagkaunawa sa kasulatan. Nagkatinginan sila. Walang nagsalita. Tahimik silang tumango. Habang papalayo ako, ramdam kong nagsimula na ang tunay kong misyon. Ngunit hindi ko pa alam noon, hindi ako dumating dito para baguhin ang iba. Ako ay narito upang wasakin ang sarili kong mga pader. Ang init sa Kabul ay hindi lang init. Isa itong paalala. Paalala na ang buhay ay tinutunaw, sinusubok, at inuubos sa ilalim ng araw na hindi nagpapahinga. Sa unang hakbang ko pa lang sa lupa ng base militar, naramdaman kong may iniiwan ako sa Venezuela, hindi lang ang pamilya ko, kundi ang sarili kong seguridad. Walang simbahan dito. Walang entablado. Walang kongregasyon na papalakpak sa bawat sermon. Dito, ang kapalit ng microphone ay helmet. Ang kapalit ng Bible study ay mga ulat ng airstrike. At ang kapalit ng applause ay katahimikan na sinasakal ka. Pinakilala ako ni Colonel Mendoza sa mga pangunahing pasilidad. May isang med tent, may school area para sa mga bata, kitchen area para sa mga refugee, at isang maliit na structure na tinawag nilang chapel. Hindi ito simbahan. Isa lang itong kwadradong container na may mga banderang may simbolo ng tatlong relihiyon, krus, buwan, at ilaw ng kandila. The chapel is shared by all Christian clergy, paliwanag ni Colonel habang iniikot kami. Catholics, Orthodox, Protestants. You'll have your own time slots. Try not to step on each other's toes. Tumango ako at hindi ko napigilang mapangiti ng bahagya. Step on each other's toes. Kung alam lang nila kung gaano ko kayang tapakan ang buong paa ng mga Katoliko. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Dito, hindi ako Leonardo Herrera ng AC, ako'y isang chaplain. Dapat. Pagpasok ko sa loob ng container chapel, sumalubong agad sa akin ang isang samyo ng insenso. May nakasabit na krusipiho sa isang sulok, at sa tabi nito ay isang maliit na estatwa ng Birheng Maria na may hawak na puting rosas. Napatingin ako kay Colonel Mendoza. Did the Catholics set this up? Tanong ko. Yes. Father Miguel arranged a corner for Catholic refugees. You'll have your own area on the other side.
Keep it fair. Tumingin ako sa gilid kung saan may maliit na lamesa na walang anuman. Perfect, bulong ko. Back to basics. Pagkalabas namin, lumapit si Padre Miguel na may dalang isang kahon ng mga rosaryo. Magandang hapon, kapatid. Narito ang ilan sa mga devotional items para sa mga refugee. Kung may nais ka ring ipamigay sa iyong grupo, pwede nating isama sa communal supply area. Pinilit kong ngumiti. May dala akong mga tract at Biblia sa pasto at dari. Galing sa ilang partner namin sa Amerika. Mainam, sagot niya. Mas maraming tinig, mas maraming pag-asa. Pero sa loob-loob ko, isang tinig lang ang gusto kong marinig, ang tinig ng katotohanan, ang tinig ng sola scriptura. At malinaw sa akin kung anong gagawin ko. Kinagabihan, nagsimula akong magplano. Pinag-aralan ko ang schedule ng chapel, ang flow ng mga aktibidad, at kung kailan available ang mga refugee para sa Bible study. Nagpaskil ako ng maliit na notice sa bulletin board, pag-aaral ng salita, mula Lunes hanggang Biyernes, 17 oras, Chaplain Leonardo. Wala akong idinagdag. Walang denominasyon. Pero alam kong sapat na ang pangalan ko. Sa unang araw ng session, 6 na tao lang ang dumalo. Lahat lalaki, 3 ay mukhang dating sundalo, at ang 2 ay kabataan na mukhang wala pang 20. Isa sa kanila ay si Omar, Afghan refugee na dating Katoliko. Tahimik siya pero attentive. Ang unang tema ko, ang Ebanghelyo ay hindi sakramento. Mga kapatid, panimula ko, ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa komunyon, sa kumpisal, o sa pagdasal ng rosaryo. Ang kaligtasan ay biyaya sa pananampalataya kay Kristo lamang. Walang Maria. Walang Santo. Walang Papa. Si Jesus lamang. Tahimik ang silid. Walang umalma. Walang tumutol. Pero hindi rin sila masyadong gumalaw. Parang tinatanggap nila. Pero hindi sila nasusunog sa loob gaya ng inaasahan ko. Pagkatapos ng session, nilapitan ako ni Omar. Chaplain, sabi niya, salamat po sa turo. Pero tanong lang, kung walang tulong si Maria, bakit po siya tinawag ng anghel na pinagpala sa babaeng lahat? Umiti ako. Sanay na ako sa tanong na yan. Dahil siya ay napili. Ngunit siya rin ay nangangailangan ng tagapagligtas. Si Maria ay daluyan, hindi destinasyon. Tumango siya. Pero may tingin sa mata niya na parang hindi sang-ayon. Hindi panlaban pero hindi rin kumbinsido. Sumunod na araw, habang papunta ako sa kitchen area, nakita ko si Padre Miguel na nakaupo sa lilim, may kausap na matandang babae. May hawak siyang rosaryo at dahan-dahang isinusuklay ang kamay ng matanda habang nagdarasal sila. Ave Maria, Gracia Plena. Napatigil ako sa paglalakad. Ang liwanag ng araw ay sumasayaw sa mukha ng matanda habang siya ay nakapikit. May kapayapaan sa ekspresyon niya. At si Padre Miguel hindi nagtuturo. Hindi nangangaral. Nakikinig lang. Nagtago ako sa lilim ng sasakyan, pinanood ko sila mula sa malayo. Sa buong ministeryo ko, hindi pa ako nakakita ng ganitong paraan ng pastol. Tahimik. Hindi theological. Hindi apologetical. Walang doktrina. Puro presensya. Sa gabing iyon, nagsimula akong isulat ang ikalawang bahagi ng aking plano, isang booklet na may pamagat na Si Maria ba'y ina ng Diyos o balakid sa Kanya. Plano kong ipamigay ito sa mga refugee bilang alternative perspective. Ipinalimbag ko sa maliit na printer sa logistics room ng base. 5 muna ang kopya. Sinubukan ko sa unang pamilya na binisita ko, isang mag-inang Pakistani na umalis sa Lahore dahil sinunog ang simbahan nila. Habang iniaabot ko ang booklet, umiti ang ina. Salamat, Pastor. Pero Katoliko po kami. Araw-araw po kami nagrorosaryo. Hindi ko alam ang isasagot. Gusto kong sabihin, wala kayong maililigtas sa rosaryo, pero nakita ko ang mga mata ng babae, pula, pagod, pero puno ng pananampalataya. Tumango ako. Kung kailan nyo gustong basahin, narito lang ako. Sa paglalakad pa uwi, bigla kong naisip, dati, sa ganitong sagot, bumabalik ako kinabukasan dala ang Biblia at daan-daang talata para kontrahin sila. Pero ngayon, parang hindi ko na kayang gawin yon. Hindi dahil hindi ko alam ang argumento. Alam ko. Pero dahil parang hindi ito ang tamang sandali. Ilang araw pa ang lumipas. Sa bawat araw, mas lalo akong nakakakita ng mga deboto na tila mas payapa kaysa sa mga katulad kong may sistematikong teolohiya.
At si Padre Miguel, tila hindi ako tinatratong kalaban. Minsan ay sabay kaming kumakain sa mess hall. "Kamusta ang mga Bible study mo?" tanong niya minsan habang kinakain ang sopas. "Maayos naman," sagot ko. Karamihan interesado. Pero maraming galing Katolikong background. Kaya mabigat. "Hindi madaling alisin ang nakasanayang debosyon," sagot niya. Pero minsan, hindi naman kailangan alisin. Minsan, kailangan lang linawin. Napangiti ako. "Ang problema nga, Father, ay kung alin ang malinaw. Hindi ba't isang tagapamagitan lang ang malinaw sa 1 Timoteo?" Tumango siya. Tama. Pero sa loob ng 2,000 taon, marami na ring nagpatotoo kung paano ginamit ni Kristo ang kanyang ina para dalhin ang mga anak pabalik sa kanya. Umiling ako. Emosyonal yan. Hindi doktrinal. Hindi siya sumagot. Kumain siya. Tahimik. Sa gabi, habang nag-iisa ako sa kwarto ko, binasa ko ulit ang printout ng aking lesson sa susunod na linggo, pagwawasto sa pamahiing debosyon. Pero sa unang talata pa lang, napahinto ako. Parang kulang. Parang pilit. Lumabas ako ng barracks. Sumilip ako sa chapel. Bukas ang pinto. Tahimik. Sa loob, may 4 na taong nakaluhod sa harap ng krusipiho, may ilaw na kandila sa sulok, at may munting imahe ni Maria sa gilid. Hindi sila nagsasalita. Hindi sila gumagalaw. Pero ramdam ko ang bigat ng presensya nila. Hindi bilang audience, kundi bilang mga anak na nakikiusap sa langit. At ako, chaplain, pastor, evangelist. Ako ang may mikropono, pero sa gabing iyon, hindi ako nagsalita. Tahimik akong lumakad palayo. Tumingala sa langit na puno ng alikabok ng digmaan. At sa kauna-unahang gabi ko sa disyerto, tinanong ko ang Diyos, hindi kung ano ang dapat kong sabihin. "Kayo po ba ang bagong pastor?" tanong niya sa wikang Ingles, may halong aksentong Persian. Sagot ko, tinig kong bahagyang nanginginig. "Ibigay ko po ito," abot niya sa akin ang kandila. "Sabi ni Mama, kung wala kang ilaw, pwede kang kumuha sa ibang may ilaw." Kinuha ko ang kandila. Hindi ko na kayang sabihin kahit salamat. Tumango lang ako. Umatras ako ng dahan-dahan, humalo ulit sa dilim, at habang tinatahak ko ang daan pabalik sa base, ang kandilang iyon ang nagsilbing liwanag sa bawat hakbang ko. Pagbalik ko sa tent, hindi ko agad natulog. Binuksan ko ang Biblia. Tinapat ko sa Lucas 1. Binasa ko muli ang Magnificat. Lahat ng mga bersong dati kong tinalikuran. Lahat ng pinagpalaka sa babaeng lahat, nang mula ngayon ay tatawagin akong mapalad, nang ang kanyang awa ay para sa lahat ng may takot sa kanya. Paulit-ulit kong binasa na para bang may bagong paningin. At sa bawat pagbasa, hindi ko mapigilang itanong, "Panginoon, ako ba'y nagkamali?" Sa susunod na araw, habang nag-aalmusal, binanggit ko kay Greta ang nakita ko. "Parang may hindi ako inaasahang naramdaman kagabi," sabi ko. "Pagkatapos mong makita ang debosyon." Sagot ko. Sa totoo lang, akala ko mararamdaman ko ang puot. Pero ang naramdaman ko parang hinahon. Parang liwanag. Umiti siya, sinipsip ang kape. "Baka naman kasi, Leo, unang beses mong hinayaan ang Diyos na mangusap sa labas ng lecture mo." Napangiti ako. Bahagyang mapait. Kinahapunan, pinuntahan ko si Padre Miguel. Nakaupo siya sa labas ng kanyang tent, nagbabasa ng breviary. "Padre," bungad ko. "May tanong ako." "Anong tanong?" "Kailan mo nalaman na minsan, tama ang puso, kahit parang mali ang forma?" Tumingin siya sa akin. Hindi agad sumagot. "Hindi ko pa rin alam hanggang ngayon," sagot niya. "Pero natutunan kong kapag pinilit kong ayusin agad ang forma, baka hindi na umabot ang puso." Tahimik kaming nagkatinginan. Walang sermon. Walang debate. Walang argumento. Pagkatapos, tumango ako. Tumalikod. At sa bawat hakbang, dala ko ang kandilang ibinigay ng bata, hindi bilang simbolo ng panibagong paniniwala, hindi pa. Kundi bilang paalala. Na minsan, ang tinig ng Diyos ay mas malinaw sa kadiliman kaysa sa liwanag ng ating sariling paninindigan. 3 gabi na akong hindi makatulog. Sa bawat pagsara ko ng mata, bumabalik ang mga eksena, ang batang nag-abot ng kandila, ang mukha ni Layla habang hawak ang rosaryo, ang tinig ni Padre Miguel sa misa, ang awit ng mga refugee sa ilalim ng madilim na langit.
Hindi ako pinapatulog ng katahimikan. Hindi ako ginising ng ingay kundi ng mga tanong. Nakahiga ako pero ang isip ko'y parang may sermon na paulit-ulit. Hindi ako ang tagapagsalita. Ako ang nakikinig. At ang tinig na yon ay hindi nagtuturo. Nagtatanong lang. Ano ang mas importante, ang manalo sa argumento o ang makarating sa puso? Kinaumagahan, tinangka kong muling magturo ng Bible study. Pero sa kalagitnaan, naputol ako. Wala sa tono ang tinig ko. Nawawala ako sa outline. Ang mga mata ng mga nakikinig, punang tanong, hindi tungkol sa Diyos, kundi kung anong nangyayari sa akin. Tila pati sila, napapansin ng unti-unti akong nawawala sa dating anyo. Pagkatapos ng klase, pumasok ako sa kwarto at isinulat ang isang mahabang liham para kay Esperanza. Hindi ko siya tinawagan. Ayokong marinig ang boses niya sa ganitong estado. Ayokong marinig ang lamig ng kanyang tono kung sakaling sabihin kong hindi ako sigurado sa ilang paniniwalang itinuro ko buong buhay ko. Mi amor, sulat ko, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo. Pero may nangyayaring hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ito pagbagsak ng pananampalataya. Pero para bang unti-unting tinatanggal ng Diyos ang mga dingding ng teolohiya ko para ipakita sa akin na may mas malawak pa sa labas nito. Hindi ako tumalikod kay Kristo. Pero parang tinuturuan niya akong tumingin sa mga taong buong buhay kong tinuturing na maling ligaw at makita sila bilang mga anak rin ng awa. At sa gitna ng lahat ng ito, parang ako pa ang nawawala. Hindi ko alam kung makakabalik pa ako bilang parehong lalaking iniwan mo sa airport. Ipinadala ko yon. 2 araw ang lumipas bago dumating ang sagot. Maiksi lang. Leonardo, hindi ito ang lalaking pinakasalan ko. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, hindi ng pagkalito. Hindi mo kailangang hanapin ang awa sa maling relihiyon. Kung hindi ka babalik agad sa pundasyon ng ating pananampalataya, huwag mo akong isama sa pagbagsak mong ito. Wala akong tinugon. Wala ring luhang pumatak. Wala akong lakas para umiyak. Ang meron lang ay bigat. Isang uri ng bigat na hindi mo kayang ipasan o iwasan. Tila nakalapat sa likod mo ang isang bagay na hindi mo makita pero nararamdaman mo sa bawat paghinga. Kinagabihan, naglakad ako palabas ng barracks. Walang direksyon. Walang pakay. Basta lang makalayo sa sarili kong anino. Umabot ako sa gilid ng kapilya kung saan naroroon si Padre Miguel. Hindi siya nagmimisa. Hindi siya nagdarasal. Nakaupo lang siya, may hawak na lumang aklat at may mainit na tsaa sa tabi. Gusto mong maupo? Tanong niya, hindi tumitingin. Tahimik akong naupo sa tabi niya. Hindi ako lalaban, dagdag niya, nakangiti. Hindi ako sumagot. Ilang minuto kaming walang imikan. Tanging tunog ng gabi at huni ng hangin sa gilid ng kampo ang maririnig. Alam mo, simula niya, minsan, ang mga krisis sa pananampalataya ay hindi para sirain tayo, kundi para ipakita kung gaano kaliit ang kahon na pinagsiksikan natin ang Diyos. Paano kung tama nga yung kahon? Tanong ko. Paano kung lumalayo ako sa katotohanan? Tunay ang panganib niyan. Pero minsan, ang takot na yon ay hindi galing sa espiritu, kundi sa pride. Sa takot na malaman nating hindi pala tayo ang may hawak ng buong larawan. Pero paano kung mawala ako sa gitna ng paghahanap? Tumango siya. Minsan, kailangang maligaw bago muling matagpuan. Hindi ako Katoliko, Padre. Alam ko. At hindi rin ako nandito para gawing Katoliko ka. Nandito lang ako dahil alam kong may kinakalaban ka na hindi mo na kayang labanan mag-isa. Napapikit ako. Malalim. Wala na akong salita. Lahat ng sermon ko parang basag. Parang walang saysay. Baka dahil hindi ka tinatawag ngayon para magsalita. Baka tinatawag ka para makinig. Napahawak ako sa noo ko. Parang may init na bigla kong naramdaman sa loob, hindi init ng galit. Init ng hiya. Init ng pagsuko. Hindi ko alam kung kaya ko pa, bulong ko. Hindi ko alam kung may lugar pa ako sa ministeryo. Tandaan mo ito, sagot ni Padre Miguel, ang ministeryo ay hindi lang tungkol sa pagtuturo. Minsan, ang pagiging pastol ay ang tumahimik sa tabi ng isang umiiyak. O ang tanggapin ang isang kaluluwang sugatan, kahit hindi pa siya tumatama sa doktrina. Parang hindi yon sapat, sagot ko. Hindi rin sapat ang doktrina kung walang puso. At hindi sapat ang puso kung walang katotohanan. Pero kung handa kang manatili sa pagitan ng dalawa, baka doon ka muling matagpuan ng Diyos.
Tahimik ulit. Tumayo siya, iniabot sa akin ang tasa ng tsaa. Para sa'yo. Hindi sermon. Hindi sagot. Init lang. Gabi ito ng katahimikan. Tinanggap ko. Uminom ako. Tahimik. At sa sandaling iyon, wala akong naramdamang pagkalaban. Wala akong naramdamang pagkapanalo. Ang naramdaman ko lang, pagod. Pagod sa pagtatanggol ng mga ideya. Pagod sa pagkukumpuni ng sarili kong dingding. Pagod sa paniniwalang ako lang ang may hawak ng liwanag. Sa unang pagkakataon, tinanggap kong ako'y pastor sa krisis. At marahil, iyon mismo ang simula ng tunay kong pagbabalik. May isa pang bahagi ng kampo na bihira kong puntahan, ang sektor kung saan inilalagay ang mga bagong dating mula sa silangang bahagi ng Pakistan. Karaniwang iniilagan ng mga sundalo, hindi dahil sa panganib, kundi dahil sa bigat ng mga kwento roon. Dito itinatala ang mga kaso ng mga refugee na tumakas hindi mula sa giyera, kundi mula sa relihiyosong pag-uusig. Isang umaga, habang nagsasagawa ako ng pastoral visit, tinawag ako ni Greta. Leo, may gusto akong ipakilala sa'yo. Galing sila sa Lahore. Katoliko. Malalim ang pinagdaanan. Hindi ko alam kung bakit ako sumama. Baka dahil sa pagkausisa. Baka dahil na rin sa bahagi ng aking loob na unti-unting binabaklas, araw-araw, ng mga mukha, dasal, at pananampalatayang tila hindi ko na kayang tawagin na mali sa tuwid kong dati. Sa dulo ng sektor, may isang maliit na tent na may krus na gawa sa dalawang patpat. Sa labas, may nakasabit na papel, sinulatan ng kamay, Jesus, at Trust in You. Sa loob, sinalubong kami ng isang babaeng may matang ubos na ang luha. Si Mariam Ahmadi. Katabi niya ang dalawang anak, isang binatilyo na ang pangalan ay Yusuf at isang batang babae na si Ruth. Sa tabi nila, may matandang lalaking tahimik na nakaupo, nakayuko, tangan ang rosaryo. Si Elias, ama ng pamilya. Tumango si Mariam. Kayo po ba ang chaplain na galing Venezuela? Opo, sagot ko. Leonardo. Magandang umaga po, sambit ni Elias, hindi iniangat ang ulo. Pasensya na po kung magulo rito. Hindi po, sagot ko. Maayos po ito. Tahimik. Tahimik na katahimikan yon. Hindi walang laman kundi pun. Parang bawat sulok ng tent ay may kwento. At kahit wala pa silang sinasabi, naramdaman kong may mabigat sa hangin. Nag-umpisa si Mariam. Noong isang taon, sinunog ang simbahan namin sa Lahore. Unang linggo ng Adbyento. Nandoon kami. Si Elias ang tumugtog ng gitara. Ako ang nanguna sa pagbasa. Si Yusuf nagsindi ng kandila. Umiling siya, pinipigilan ang luha. Pagkatapos ng misa, may mga lalaking pumasok. May dala silang gasolina. Bago kami makatakas, binaril nila ang aming parish priest. Si Father Emmanuel. Tumatakbo siya papunta sa altar para kunin ang sakramento. Napayuko ako. Wala akong nasabi. Si Ruth, hindi na muling nagsalita mula noon, dagdag ni Elias. Pero araw-araw, hawak niya ang rosaryo. Nakita kong bitbit nga ni Ruth ang isang puting rosaryo na yari sa tela, tila gawa sa kamay. Hawak niya iyon na parang laruan, hindi bilang anting-anting, kundi parang kaibigan. Bakit kayo hindi lumaban, tanong ko. Wala bang ibang paraan para lumaban? Lumaban kami, sagot ni Elias. Pero hindi sa paraang armas. Sa pananampalataya. Sa pagkapit. Sa pananatili sa simbahan, kahit alam namin kami na ang susunod. Hindi dahil martyr kami. Kundi dahil iyon ang tahanan namin. Iyon ang salitang hindi ko inasahan, tahanan. Sa buong buhay ko bilang pastor, ang simbahan ay palasyo ng katotohanan. Lugar ng pagsasanay. Entablado ng doktrina. Pero para sa kanila, ito'y tahanan. Lugar kung saan sinasalo sila, hindi tinutuwid. At sa gitna ng lahat ng kanilang pinagdaanan, hindi nila binanggit ang galit. Walang himutok. Walang tanong kung nasaan ang Diyos. Ang tanging himig sa kanilang mga mata ay, nariyan siya sa gitna ng pagdurusa. Sa aking pag-upo sa tabi ni Elias, tinanong ko, hindi po ba kayo natukso na lumayo sa pananampalataya? Ngumiti siya. Kung umalis kami kay Kristo sa panahong iyon, saan pa kami pupunta? At kung talagang paniniwalaan namin na katawan niya ang simbahan, paano namin siya iiwan kahit duguan na? Hindi ko na napigilang magsalita. Pero paano si Maria?
Paano ang lahat ng ito, rosaryo, mga imahe, ang pag-akay ng mga santo? Hindi ba't ito ay mga dagdag na hindi kailangan? Tiningnan ako ni Mariam. Hindi mayabang. Hindi nagtatanggol. Tahimik. Kapag pinatay ang mahal mo sa buhay sa harap mo, hindi mo natanong ang teolohiya. Hindi mo natanong kung alin ang tama. Ang tanong mo na lang, sino ang kasama ko ngayon? At kung sa gitna ng dasal ay naramdaman mong yakap ka ng ina ng Panginoon, hindi mo naisipin kung sapat ba siya, kundi magpapasalamat ka dahil may isang kamay na hindi lumalayas. Walang sermon sa sagot niya. Pero bawat salita, tumusok. Lumipas ang mga araw, mas pinili kong bumisita sa pamilya Ahmadi kaysa magturo ng klase. Hindi para baguhin sila. Hindi na. Kundi para makinig. Para unawain kung anong klaseng pananampalataya ang kayang magpatuloy sa kabila ng trauma, ng takot, at ng kamatayan. Isang araw, habang hawak ni Elias ang rosaryo, tinanong ko siya, ano ang panalangin mong hindi mo pa nasasagot? Ngumiti siya. Na makakita ang mga tulad mong pastor, na ang mga debosyon namin ay hindi hadlang kay Kristo. Kundi landas. Hindi ito ibang daan. Isa itong paghawak sa kamay ng ina habang nilalakad pa rin ang isang daan, si Jesus. Hindi ako sumagot. Pero sa araw na yon, binuksan ko ang Biblia ko sa harap nila at sabay naming binasa ang Juan 11:26, 27. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang iniibig, sinabi niya sa kanyang ina, "Ginang, narito ang iyong anak." Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At mula noon, tinanggap siya ng alagad sa kanyang tahanan. Tahimik kaming tatlo. Walang nagsalita. Walang sermon. Pero sa loob ko, may unang piraso ng pader ang bumagsak. Hindi ito pagsuko. Isa itong pagkatok. At marahil, sa dulo ng lahat ng ito, ang dating pastor na sigurado sa lahat ng sagot ay magiging isang anak na handang makinig muli sa kanyang ama at marahil sa ina ng kanyang anak. Ang gabi ay nagsimula gaya ng iba pang gabi, katahimikan na halos marinig mo ang pulso ng lupa. Mainit, walang hangin, ang dilim ay parang pelus na unti-unting bumabalot sa lahat. Wala kaming ideya na sa gabing iyon, ang mismong langit ay bababa sa lupa. Bandang 10:00, isang sundalo ang sumugod sa tent ng mga chaplain. Chaplain Leonardo, hingal niyang sigaw, may problema sa Sektor 5. May grupo ng armadong lalaki, mukhang insurgents. May mga bihag silang refugee, 43. Kailangan namin ng clergy sa lugar. Tumayo ako agad, hindi na nagtanong. Mabilis kaming sumakay sa sasakyang militar, ako, si Padre Miguel, at 2 medics. Sa daan, walang nagsalita. Ang gabi ay parang humihinga, mabigat at madilim, at sa bawat segundo ay parang may nakaambang trahedya. Pagdating namin sa sektor, agad kaming dinala sa likod ng isang lumang truck kung saan pwedeng masilip mula sa distansya ang kaganapan. Doon, nakita ko sila, ang 43 refugee, nakaluhod sa gitna ng clearing, pinalilibutan ng mga armadong lalaki. May ilang batang umiiyak. Ang ilan, nakapikit na lang. Ang liwanag ng buwan ay sapat para makita ang takot sa mga mata nila. Isang lalaking armado ang sumigaw, "Sino sa inyo ang hindi Muslim?" Walang sumagot. Sumigaw ulit, mas malakas, "Sino ang mga Katoliko?" At isa-isang itinaas ng mga refugee ang kanilang kamay. Walang pag-aalinlangan. Walang takot. Hindi dahil handa silang mamatay, kundi dahil alam nilang totoo ang pinaniniwalaan nila. Napalunok ako. Sa sandaling iyon, hindi ako pastor. Hindi ako tagapagturo. Isa lang akong lalaki na natunghayan ang ganap na tapang. Ang klase ng pananampalatayang hindi natuturo sa pulpito. Pumihit sa akin si Padre Miguel. "Magdasal ka." Hindi ko alam kung anong ipagdarasal, sagot ko. "Sabihin mo lang kung anong nasa puso mo." Ngunit bago pa man ako makapagsalita, may nangyari. Isang liwanag ang lumitaw mula sa likuran ng mga punong nakapalibot sa clearing. Hindi ito ilaw ng flashlight. Hindi ito flare. Isa itong malamig na puting liwanag na parabang hindi galing sa mundong ito. Napahinto ang mga armado. Napalingon sila. Lahat kami, sina Padre Miguel, ang mga sundalo, pati ako, napatayo. Tahimik ang lahat. At mula sa liwanag, may isang figurang unti-unting lumitaw. Isang babae, nakasuot ng bughaw na balabal, may ginto sa laylayan, ang mga kamay ay bukas,
at ang mukha ay may kapayapaan na hindi mo mailalarawan kundi mararamdaman lamang. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya nagpakita ng galit. Tumingin lang siya sa mga rebelde at sa isang iglap, isa-isa nilang ibinaba ang kanilang mga baril. Tumakbo ang isa. Sumunod ang dalawa. Hanggang sa ang buong grupo ay nagsitakbuhan papalayo na parang mga batang nakakita ng apoy. Walang putok. Walang sigaw. Walang utos. Tinatanong ko na, Panginoon, anong hindi ko nakikita? Bawat gabi sa base ay may nakatalagang kapilyang oras para sa mga chaplain. Walang eksklusibo. Walang simbahan ng ganito o ganyan. Isa lang ang silid, isang espasyo, pero iba't ibang anyo ng panalangin. Isang gabi, Orthodox. Isa pa, Lutheran. Sumunod, Katoliko. Sa tuwing ako ang nasa schedule, sinisikap kong punuin ang oras ng aral, paliwanag, at eksposisyon ng kasulatan. Walang kandila. Walang krusipiho. Walang imahen. Tanging Biblia lang ang sentro. Isang gabi, ipinagpaliban ko ang sarili kong session para panoorin ang misa ni Padre Miguel. Hindi ko sinabi sa kanya. Umupo ako sa pinakadulo, tahimik, parang anino. Sa harapan, may mesa. Nakalagay ang chalice, isang maliit na altar cloth, at sa tabi, ang estatwa ng Birheng Maria na may luhang kristal sa mata. Ang mga refugee ay dumarating ng tahimik. Wala silang dala kundi mga dasal. May ilan pang ang nakaluhod bago pa man magsimula si Padre Miguel magsalita. Nagsimula ang misa sa pag-awit ng Salve Regina. Paulit-ulit. Malumanay. Parang bulong ng isang anak sa ina. Ang mga mata ng mga tao nakatuon kay Maria. Hindi kay Kristo. Hindi sa krus. Kay Maria. Tumayo si Padre Miguel sa gitna ng altar. Nang banggitin niya ang Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, bigla akong napakuyom ng kamao. Hindi ko na napigilan. Pagkatapos ng misa, nilapitan ko siya. Padre, sa dinami-dami ng maaari mong ituro sa mga taong ito, bakit si Maria? Tumitig siya sa akin. Hindi siya defensive. Hindi siya umiiwas. Saka siya sumagot, banayad ang tinig. Dahil minsan, ang isang taong sugatan ay hindi agad tumatakbo sa hari. Kailangan muna niya ng ina na magpapalakas ng loob para lumapit. Pero hindi ba't may panganib dyan? Na masambahin nila ang ina kaysa sa anak? Hindi lahat ng panalangin ay pagsamba, kapatid. At hindi lahat ng pananampalataya ay simula sa tama. Pero kung binigyan ng Diyos si Maria ng gampaning maging ina ni Kristo, bakit natin ipagkakait sa kanya ang papel ng pagiging ina rin ng kanyang katawan, ng iglesia? Umiling ako. Hindi ko matanggap. Hindi ito itinuturo ng Ebanghelyo. Baka hindi sa paraang gusto mong makita, sagot niya. Pero naroroon siya. Hindi na ako sumagot. Tumalikod ako, humakbang palayo, at habang papalabas ng chapel, halos mapunit ang loob ko sa tensyon ng tahimik na galit at pagkalito. Hindi ako sanay malito. Lalo na hindi pagdating sa doktrina. Kinabukasan, nagsimula akong magturo ng isang serye ng Bible study na pinamagatang Ang Panganib ng Mga Idolo. Hindi ko ito sinabi ng direkta, pero bawat linya, bawat talata, tinutumbok ang debosyon kay Maria. Ginamit ko ang Isaias 42:8, Ako ang Panginoon, ito ang aking pangalan, at ang aking kaluwalhasyan ay hindi ko ibibigay sa iba. Ginamit ko rin ang Galatia 1:8, Kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo sumpain siya. Marami ang nakinig. Dumami ang dumadalo. Kasama si Omar. Kasama rin ang ilang mga batang dating Katoliko na tila gustong umalis sa anino ng kanilang pinanggalingan. Naramdaman kong muling nabubuhay ang momentum. Muli akong nararamdaman bilang tagapagturo. May puwersa. May otoridad. May dapat ituwid. Ngunit isang gabi, habang nagsasara ako ng kapilya, pumasok si Greta Mler, ang Lutheran chaplain. Leonardo, sabi niya, narinig ko ang huling Bible study mo. Malakas. Matapang. Pero may tanong lang ako. Hindi mo ba naiisip na baka kailangan nila ang kaunting lambing muna bago ang aral? Totoo ang aral kahit hindi masarap sa pandinig, sagot ko. Totoo. Pero hindi lahat ng sugat ay dapat agad dinidikit sa alak. Minsan, hinahaplos muna. Hindi ko siya sinagot. Naglakad ako pauwi. Pero sa bawat hakbang, parang naririnig ko ang panalangin sa chapel noong misa ni Padre Miguel.
Hindi ko matanggal sa isipan ko ang hitsura ng mga taong nakaluhod, hindi sumasamba sa rebulto, kundi humihikbi, humihiling, umaasang may makikinig. Sa sumunod na linggo, pinili kong bumisita sa refugee center sa labas ng base. May mga batang babae doon na nawalan ng mga magulang. Isa sa kanila si Layla, 9 na taong gulang, mahaba ang buhok, at may rosaryo sa leeg. Nilapitan niya ako. Pastor, bulong niya, totoo po ba na masama ang pagdarasal kay Mama Mary? Bakit mo natanong, tanong ko? Dahil sinabi po ng kuya ko na baka raw ako mapunta sa impyerno kasi di ko raw alam kung sino ang dapat lapitan. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko agad nasagot. Alam mo ba kung sino si Jesus? Tanong ko. Tumango siya. Siya ang anak ng Diyos. Pero si Mama Mary ang nagpapaalala sa kanya na huwag akong kalimutan. Tahimik. Malamig ang hangin. May pumasok sa dibdib kong hindi ko maipaliwanag. Hindi ito galit. Hindi ito pagtutol. Parang lungkot. O hiya. Pumunta ako sa tent ko kinagabihan at binuksan ang mga lumang sermon notes ko. Lahat kontra sa Katolisismo. Lahat matibay. Lahat puno ng talata. Pero habang binabasa ko sila, parang may bumubulong, tama ka nga. Pero mahal mo ba sila? Sa mga susunod na araw, patuloy ang pagkakaiba-iba sa kapilya. Si Padre Dimitrios ay nagsagawa ng Byzantine chant na halos walang salita, puro tono. Si Greta ay nag-preach tungkol sa biyaya at pag-asa. At ako, patuloy sa pagtuturo ng kikalinisan ng doktrina. Hanggang isang gabi, may batang lalaki na dumating sa session ko. Tahimik siya. Umupo sa gitna. Sa gitna ng aralin, bigla siyang nagtaas ng kamay. Pastor, pwede po ba akong magtanong? CJ. Kung si Maria po ay walang kapangyarihan, bakit po sa lahat ng dasal ko, siya po ang una kong naiisip tawagin? Walang sumagot. Kahit ako. Hindi dahil hindi ko alam ang sagot. Alam na alam ko ang doktrina. Pero dahil sa gabing iyon, ramdam ko na hindi sagot ang kailangan ng batang iyon. Kundi pagtanggap. Ang mahalaga, sagot ko sa wakas, ay lumapit ka kay Jesus. Lagi. Tumango siya. Pero nakayuko. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ko siya naabot. Nang makauwi ako, umupo ako sa harap ng salamin. Matagal. Wala akong ginawa. Walang musika. Walang notes. Wala akong sermon. At sa wakas, tinanong ko ang sarili ko ng walang depensa, walang talata, walang galit. Ano ba ang mas takot kong mawala, ang katotohanan o ang kontrol? At walang sumagot. Ang gabi tahimik. Mas tahimik kaysa dati. Sa chapel, ang ilaw ng mga kandila'y bumabalot sa maliit na altar habang dahan-dahan nagsisidatingan ang mga refugee, may ilan na nakayapak, may ilan na may bitbit na litrato ng yumaw, may mga mata na punang tanong at inaasam na sagot. Nasa schedule si Padre Miguel. Ako, nanatiling nasa sulok, tahimik na nakaupo sa pinakadulo ng chapel, hindi bilang kapwa tagapagturo, kundi bilang bantay ng katotohanan, o di kaya'y saksi ng isang pagkakamaling dapat ituwid. Nagsimula ang humilya niya sa isang kwento, isang matandang babae na namatay habang hawak ang rosaryo. Bago siya malagutan ng hininga, sabi ni Padre Miguel, sinabi niya, "Ina ng awa, dalhin mo ako sa anak mong mahal." At sa panalangin niyang iyon, pinaniwalaan nating siya'y sinamahan ni Maria sa pintuan ng langit. May suminghot sa harap. May tumango sa likod. Ngunit sa dibdib ko, parang may sumabog. Iyon na ang hudyat. Hindi ako tumapos ng misa. Tumayo ako. Tumungo ako sa likod ng altar, kung saan naghuhugas si Padre Miguel ng kalis. Tahimik ang kanyang kilos. Parang walang kabigat-bigat ang sinabi niya. Pero ako, hindi ko na kayang manahimik. Hindi ko alam kung anong Biblia ang gamit mo, Padre, bungad ko, pero sigurado akong hindi mo makikita, kahit isang talata na nagsasabing si Maria ay tumatanggap ng kaluluwa papunta sa langit. Tumingin siya sa akin. Hindi nagulat. Hindi rin umurong. Isinara niya ang tabing ng sakristi at humarap sa akin ng buong katahimikan. Hindi ko sinabi na siya ang nagbibigay ng kaligtasan. Pero sinabi mong sinamahan niya sa langit. Iyon ay pag-aangkin ng papel na hindi kanya. Isa iyang paglabag sa natatanging gawain ni Kristo bilang tagapamagitan. Leonardo, sagot niya, hindi ito doktrina ng pag-aagaw ng papel. Ito'y imahen ng isang ina na naggagabay. Tulad ng isang ina na inaakay ang anak papunta sa ama.
Hindi ito simpleng paggabay, Padre. Ito'y pagbaluktot. Hindi mo ba naiisip kung gaano kalalim ang epekto nito sa pananampalataya ng mga taong wala nang inaasahan kundi ang awa ng Diyos? At ngayon, sinasabi mong si Maria ang sasalubong sa kanila. Suminghot siya. Bahagyang tumango. Alam kong hindi tayo magkakatugma sa teolohiya. Pero minsan, Leonardo, ang pananalig ay hindi lamang nasusukat sa tama o mali. Minsan, nasusukat ito sa kakayahang makinig sa sigaw ng pusong durog na. Kung ganyan ang pamantayan ng pananampalataya, lahat ng paniniwala ay tama. Lahat ng damdamin ay banal. Hindi na natin kailangan ng ebanghelyo. Hindi ko sinabing sapat na ang damdamin. Pero paano mo maipapaliwanag ang Diyos na tumangis kasama ni Marta at Maria? Hindi ba't siya ang katotohanan, pero siya rin ang awa? Hindi ba't minsan ang awa ang pintuan tungo sa katotohanan? Napailing ako. Hindi dahil hindi ako sang-ayon, kundi dahil alam kong tama rin siya sa ilang bahagi. At iyon ang mas kinainis ko. Hindi ako sanay na ang katotohanan ay may bahid ng lambing. Sanay akong ang tama ay matigas. Matulis. Hindi nag-aalangan. Kung patuloy kang magtuturo ng ganyan, matigas kong sabi, hindi ako mananahimik. Hindi ako papayag na lasunin mo ang isip ng mga taong ito. Ngumiti siya. Hindi mayabang. Hindi mapanghamon. Parang ama sa anak na nanggigigil. Kung sa tingin mo ay laso ng lambing, ipanalangin mo akong mali ako. At ipanalangin din kitang makinig. Tumalikod ako. Lumabas ng chapel. Hindi ko alam kung ano ang mas mabigat, ang frustrasyon ko sa kanyang sinabi, o ang kaba sa dibdib kong tila hindi na kayang ibalik ang kumpiyansa kong dati matatag. Kinabukasan, dumalo ako sa pulong ng mga chaplain. Nandoon si Greta, si Padre Dimitrios, pati si Colonel Mendoza. Agenda raw, Cordenao Pastoral, Liturgica. Pero alam kong iyon ay code para sa, may tension, ayusin natin ito. Bago pa man ako makapagsalita, si Greta na ang nagsimula. Leonardo, mahinahon niyang sabi, narinig namin ang sermon mo kahapon. Malinaw. Matalas. Pero mukhang may dapat tayong ayusing tono. Hindi ako agad sumagot. Sumingit si Padre Dimitrios. Hindi natin kailangang maging pare-pareho. Pero kailangan nating alalahanin na ang mga taong sinisilbihan natin ay sugatan, nawalan, gutom, hindi lang sa pagkain kundi sa pag-asa. Paano mo may tuturing na pag-asa ang maling aral, putol ko? Hindi ba't pag-asa sa kasinungalingan ay mas mapanganib kaysa sa pagdurusa sa katotohanan? Hindi lahat ng hindi mo nauunawaan ay kasinungalingan, Leonardo, sagot ni Greta. At hindi lahat ng hindi mo aprobado ay kailangang agad palitan. Minsan, ang pagpapagaling ay hindi pagkakabit ng tama sa utak, kundi paghaplos sa puso. Tumayo ako. Kung ito na ang direksyon ng misyon na ito, kung ang ibig sabihin ng pakikiisa ay pagwawalang bahala sa ebanghelyo, mas pipiliin kong magsilbi mag-isa. Hindi na nila ako pinigilan. At sa paglalakad ko palayo sa silid, ramdam ko ang katahimikan na hindi na simpleng paggalang. Parang distansya. Sa chapel ng gabing iyon, walang dumalo sa session ko. Wala si Omar. Wala si Leila. Wala kahit isa. Tahimik ang buong kwarto. Ako lang. Nakatayo. Naghihintay. At sa gitna ng katahimikan, biglang tumunog ang maliit na kampana sa dulong pader. Oras na para sa panalangin ni Padre Miguel. Pinili kong manatili. Hindi bilang kalahok. Bilang testigo. At habang umaawit muli ang mga tao ng Salve Regina, habang nakaluhod silang lahat sa kandilang bumabaga, tinanong ko ang sarili ko. Panginoon, paano kung ako ang masyadong maingay para marinig ka? Wala pa ring sumagot. Kinagabihan, habang nililinis ko ang mesa sa tent ko, may natagpuan akong sulat. Galing kay Omar. Chaplain, nakasulat, salamat po sa lahat ng naituro niyo. Pero gusto ko pong sumama kay Padre Miguel sa misa bukas. Hindi dahil iniwan ko ang mga aral niyo, kundi dahil naramdaman kong may kapayapaan sa kanyang mga mata. At gusto kong hanapin yon. Bumagsak ang sulat sa lamesa. Napaupo ako. Napasandal. At doon, hindi ko na kayang pigilan ang bigat. Hindi ito simpleng debate sa teolohiya. Hindi ito paligsahan ng tama at mali. Ito'y tunggalian sa pagitan ng paninindigan at pakikinig, pagitan ng pagiging tama at pagiging tao.
At sa sandaling iyon, hindi ako sigurado kung alin sa dalawa ang mas kailangan nila, at kung alin sa dalawa ang mas nawala sa akin. Ang gabi sa Kabul ay hindi basta gabi. Ito'y parang multong nakayakap sa buong kampo, mainit pero malamig, tahimik pero puno ng ingay na hindi mo maririnig kundi mararamdaman. Kapag sumapit ang alas 9 ng gabi, bumabagal ang lahat, ang kilos ng oras, ang tibok ng puso, at ang bigat ng bawat hakbang. Dito, ang bawat anino ay may posibilidad, at ang bawat tunog ay maaaring bala. Iyon ang ikatlong linggo ko sa base nang maitalaga akong sumama sa isang gabing patrolya. Walang combat. Observation lang. Isa raw sa mga sektor malapit sa mga refugee tents ay nawalan ng ilaw at kailangan ng pastoral presence. Isinama ako bilang moral support. Pagsama ko sa patrol ay hindi bahagi ng unang misyon ko, pero tinanggap ko. Siguro, sabi ko sa sarili ko, baka pagkakataon ito para makipag-ugnayan sa ilan sa mga bagong dating. Kasama ko sina Sergeant Torres at 2 sundalong galing Chile. Tahimik kaming naglakad sa madilim na bahagi ng camp, tanging liwanag mula sa aming headlamp ang nagsisilbing gabay. Hanggang sa makarinig kami ng mahihinang tinig. Sa una, akala ko ay hangin lang. Pero sa paulit-ulit na tunog, natiyak ko may umaawit. Mahinahon. Mabagal. At sa bawat hakbang papalapit, mas malinaw na naririnig ko ang mga salita. Badyo tu amparonos ako Jemos, Santa Madre de Dios. Napahinto kami. Refugees, bulong ni Torres. Devotional gathering siguro. Di natin sila kailangan guluhin. Pero hindi ako mapakali. Tumango ako sa kanila at dahan-dahang lumihis ng landas, tinungo ang direksyon ng tinig. Habang palapit ako, isang bagay ang tila humihila sa akin, hindi pagkamausisa, kundi isang bagay na mas malalim. Parang tawag. O paanyaya. Pagdating ko sa isang bakod ng tent area, doon ko sila nakita. Isang grupo ng halos 20 tao, babae, lalaki, bata't matanda, nasa gitna ng isang maliit na clearing, may hawak na kandila, nakayapak sa malamig na lupa. Sa gitna nila, isang imahe ng Birheng Maria na gawa sa papel, marahil ginupit at ginuhit lamang ng kamay. Nakatayo sa isang lumang kahon, nilagyan ng puting tela at palamuting bulaklak na halatang pinitas sa gilid ng camp. Isa-isang tumutula, umaawit, umiiyak. Isang batang lalaki ang may hawak ng rosaryo. Nasa gilid siya ng grupo, nakatingala sa imahe habang inuusal ang panalangin na parabang siya ay nakikipag-usap sa mismong ina niya. Hindi ito seremonya. Hindi ito programa. Isa itong panaghoy. At sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang idolatria. Nakita ko ang pananampalatayang sinandigang wasak. Nakita ko ang pag-asa ng isang batang walang ama. Nakita ko ang kamay ng isang matandang nanginginig habang tinuturo ang langit, na parabang sinasabi, tulungan mo kami, kahit kanino na kami tatawag. At doon, sa gitna ng kadiliman, ako, si Leonardo Herrera, ang pastor ng Sola Escritura Evangelical Church, ay napatigil. Wala akong dala kundi ang maliit kong pocket Bible at ang pangalan ng Diyos na paulit-ulit kong ipinaglaban. Pero sa gabing iyon, wala akong mailaban. Wala akong salitang maibuga. Wala akong tapang. Ang meron ako, katahimikan. Isang uri ng pagkalito na hindi ko pa naramdaman noon. Biglang may batang babae na lumapit sa akin. Nakita niya ako sa gilid ng liwanag. Hawak niya ang isang kandilang halos ubos na. Sa pagbasa, parang wala akong narinig. Hindi dahil wala akong pakialam. Kundi dahil ang puso ko'y tila may sariling himig. Hindi ko maunawaan, pero para bang hindi kailangan ng paliwanag. May presensya. May katahimikan. May kapayapaang mahirap ipaliwanag. Para akong isang sanggol sa bisig ng kanyang ina, hindi nagtatanong, hindi umiiyak. Basta tahimik lang. At dumating ang liturhiya ng Eukaristya. Sa pag-aalay ng tinapay at alak, sa bawat pagbigkas ng pari ng mga salitang narinig ko na noon, kunin niyo at kanin ito ang aking katawan, tila may pader na bumagsak sa loob ko. Isang pintuan na dati ko nang pinakandado. Wala akong naisip. Wala akong naalala. Wala akong pinilit unawain. Basta, nang itaas ni Padre Miguel ang ostya, alam kong naroon siya. Walang usok. Walang musika. Walang dramatikong liwanag. Pero alam ng puso ko, na ako'y nakatingin sa Diyos na naging tao, at mayong gabi, nagpakababa upang maging tinapay sa aking harapan. Hindi ko mapigilang umiyak. Hindi ito iyak ng takot.
Hindi ito iyak ng pagsisisi. Ito'y iyak ng pagkakakilala na para bang buong buhay kong hinahanap siya, at ngayon, tahimik lang siyang nakaupo sa mesa, naghihintay sa akin. Hindi ako lumapit para tumanggap. Hindi pa. Hindi iyon ang gabi para doon. Pero sa sandaling iyon, sa pananatili ko sa aking pagkakaluhod, nanalangin ako sa paraang hindi ko kailanman naranasan. Walang salita. Walang script. Walang argumento. Isang panalangin na binubuo lang ng hininga, ng luha, ng katahimikan. At sa katahimikan, muli siyang nagsalita. Hindi sa tenga. Hindi sa isip. Sa loob. Narito ako. Matagal na akong narito. Anak, hindi mo kailangang maintindihan lahat. Kailangan mo lang akong tanggapin. At iyon na. Wala nang tanong. Wala nang depensa. Wala nang debate. Walang conversion na inihayag. Walang deklarasyong ginawa. Pero sa puso ko, alam ko na hindi na ako pareho. Nang matapos ang misa, nanatili akong nakaupo habang unti-unting nauubos ang tao. Lumapit si Padre Miguel, hindi upang magsalita, kundi upang maupo sa tabi ko. Wala siyang tanong. Wala siyang sermon. At dahil wala siyang sinabi, ako ang nagsalita. Ngayon lang ako naniwala. Sa alin, tanong niya, marahang boses. Natotoo siya sa tinapay. Ngumiti siya. Malalim. Hindi mapangahas. Hindi rin nagulat. Hindi lahat ng nakakakita ay naniniwala, sabi niya. Pero lahat ng naniniwala sa dulo makakakita. Tahimik kaming nanatili roon habang unti-unting pinapatay ang mga ilaw sa chapel. At habang ako'y nakatingin sa altar, kung saan ilang mumupa ng tinapay ang naiwan sa paten, tila narinig kong muli ang tinig. Hindi ka hinintay ng simbahan para itama ka. Hinintay ka niya para yakapin ka. At sa wakas, tinanggap ko ang yakap. Nakaayos ang mesa ko. Maayos ang kwarto. Maayos ang loob ko. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa Afghanistan, tahimik na tahimik ang isipan ko. Wala nang gulo. Wala nang tanong. Wala nang sermon na kailangang ipaliwanan. Katahimikan lang at sa katahimikan, naroon ang kapayapaan. Pero may isa pa akong kailangang gawin. Tumunog ang satphone. Ako ang tumawag. 3 linggo kong hinintay ang tamang sandali, tamang salita, at tamang lakas ng loob. Ngayon, wala na akong dahilan para ipagpaliban pa. Esperanza, mahinang bati ko. Leonardo, malamig ang tinig niya. Para bang inaasahan na niya ang lahat. May kailangang akong sabihin. Alam ko na, putol niya. Sinulatan ako ni Padre Miguel. Sinabi na niya ang lahat. Huminga ako ng malalim. Hindi ko siya inutusan. Alam kong hindi. Siguro akala niya may karapatan pa akong malaman ang totoo. At ikaw? Hanggang kailan mo balak akong ilihim? Hindi ko intensyong itago. Naghintay lang ako na maging buo ang loob ko. Nasigurado na ako sa nangyari sa akin. Sa loob ko. Tahimik siya. Ilang segundo ang lumipas. Parang narinig ko ang impit niyang paghinga, parang pipigilan ang pag-iyak. Naligaw ka na, Leo. Pinagtaksilan mo ang lahat ng pinagsamahan natin. Lahat ng itinayo natin. Hindi ako tumalikod kay Kristo. Pero lumuhod ka sa harap ni Maria. Dumalo ka sa misa. Alam mo kung ano ang ibig sabihin niyan. Alam ko. Nagpalit ka na ba ng relihiyon? Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil hindi ko alam ang totoo, kundi dahil ayaw kong tunog pagtataksil ang sagot ko. Pero kailangang sabihin. Hindi ako nagpalit ng Diyos. Pero ngayon ko lang tunay na naunawaan kung gaano siya kalapit. At kung nasaan siya tunay na nananahan. Sa simbahang Katolika. Tahimik muli. Ilang segundo. Saka siya muling nagsalita, ngayon ay may lamig at tigas sa tinig. Wala nang balikan, Leonardo. Alam ko. Hindi ka na ang asawa ko. Hindi ka na rin pastor. Isa ka ng taksil. Isang sumamba sa rebulto. Kung iyan ang tingin mo tatanggapin ko. Hihiwalayan kita. Magpapasa ako ng annulment. Napikit ako. Tumango kahit alam kong hindi niya makikita. Huwag mo na akong tawagan. Ayokong dumating ang araw na mapuot ako sa'yo. Pero ngayon kailangan na kitang kalimutan. Tuluyan na siyang nawala sa linya.
Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Hindi ako gumalaw. Nanatiling nakaupo, parang binuhusan ng malamig na tubig sa gitna ng disyerto. Kinabukasan, dumating ang email. Dahil sa mga nangyaring hayagan at publiko, ipinapahayag ng pangkalahatang asembleya ng komunidad ng Sola Escritura ang opisyal at walang pasubaling ekskomunikasyon kay Ginoong Leonardo Herrera mula sa lahat ng kanyang tungkulin at pagkilala sa ministeryo. Ang lahat ng kanyang aklat ay sinuspinde. Ang opisyal na website ay i-update. Kami nananalangin para sa kanyang pagsisisi. Binuksan ko ang drawer. Nandoon pa ang unang kopya ng pinakaunang aklat ko, ang Kristiyanong Walang Diyos-Diyosan. Isa-isa kong binuklat ang mga pahina. Puno ng mga salitang matalim, mayabang, galit. Sa unang pahina, nakita ko ang lumang pirma ko. Hindi ko na siya kilala. Makaraan ng 1 linggo, sinulatan ako ng publisher. Tinanggal ako sa listahan ng mga otor. Pinutol ang kontrata. Inalis ang mga aklat ko sa lahat ng bookstore. Ang pangalan kong minsang kinikilala bilang Leonardo Herrera, teologo at internasyonal na mangangaral, ay wala na. Isa na lang akong dating pangalan sa listahan ng mga lumihis sa katotohanan. Pero ang pinakamabigat sa lahat ay hindi ang pagkawala ng aklat o reputasyon. Ito ay ang huling email ni Esperanza. Sinira mo ang tahanan natin. Hindi ka nakikilalaning ama ng mga anak natin. Huwag mo na akong hanapin. Huwag kailanman. Umaga nang dumating ang mensahe. At nang gabi ring iyon, tahimik akong pumunta sa chapel para sa adoration. Walang ilaw kundi ang kandilang nagliliwanag sa harap ng altar. Si Padre Miguel ay naroon sa dulo, nakaluhod. Ako? Umupo. Tahimik. Walang hawak. Walang dasal. Basta naroon lang ako, sa gitna ng lahat ng nawala, sa presensya ng tanging natitira, siya. At doon, sa dilim, sa katahimikan, nagsalita siya muli. Hindi ko siya narinig sa tenga. Pero sa kaloob-looban ko, naroon siya. Ngayon, wala ka ng kayamanan. Wala ka ng pangalan. Wala ka ng hawak. Wala ka ng sariling tinig. Sa wakas, anak, ikaw ay akin na. At doon, sa wakas, napahagulgol ako. Hindi na ako lumalaban. Wala na akong pinanghahawakan. Wala na akong pinangangalagaan maliban sa kanya. Sa isang tanghaling walang ingay sa kampo, habang binibilang ko sa isip ang mga hakbang mula sa chapel pabalik sa tent ko, bigla kong naramdaman na hindi na sapat ang pagiging tahimik na tagamasid. Hindi ko na kayang manatili sa gilid ng altar. Hindi ko na kayang lumuhod tuwing misa bilang bisita lamang. Kung ang puso ko ay nasa loob na ng bahay, bakit nasa labas pa rin ang katawan ko? Lumapit ako kay Padre Miguel. Tahimik pa rin siya gaya ng dati, nakaupo sa kanyang sulok, nagbabasa ng breviary na parang luma na sa dami ng luha at pawis na sumama rito. Padre, bulong ko. Tumingin siya. Hindi nagtaka. Hindi nagtanong. Gusto ko na pong magsimula, sabi ko. Gusto ko pong maging isa sa inyo. Napangiti siya. Hindi malawak. Hindi masigla. Isang ngiting halos hindi mo maramdaman, pero sa lalim ng mata niya, alam mong iyon ang pinakamasayang ngiti na maibibigay niya sa araw na iyon. Handa ka na bang matuto ulit? Tanong niya. Handang-handa. At nagsimula nga ako. Sa gitna ng init ng disyerto, sa pagitan ng ingay ng mga armas at iyak ng mga refugee, ako'y muling naging estudyante. Hindi ng seminar kundi ng simbahan. Araw-araw, tinuturuan ako ni Padre Miguel. Hindi siya nagturo gamit ang malalaking aklat o mahahabang lektura. 1 o 2 talata lamang sa bawat araw, kaunting kasaysayan, simpleng paliwanag. Pero sa bawat salita niya may bigat. Hindi dahil matalino siya, kundi dahil totoo siyang nagmamahal. Unang aralin, ang credo. Isinulat ko sa journal ko, sa tuwing sinasabi ko ngayon na sumasampalataya ako sa iisang, banal, katoliko, at apostolikong simbahan, parang unti-unti kong iniaalay ang hininga ko sa katotohanang hindi ko kailanman hinipo noon. Sumunod ang mga sakramento. Nakilala ko si Kristo hindi lamang sa mga salita, kundi sa mga gawa, sa tubig ng bautismo, sa langis ng kumpil, sa tinapay ng Eukaristya, sa pagpapatawad ng kumpisal. Lahat ito, noon ay tinawag kong ritual na walang saysay. Ngayon, bawat galaw ay tila pagtibok ng puso ng langit. Isang gabi, habang binabasa ko ang catechism, tinanong ako ni Padre Miguel, handa ka na bang ikumpisal ang lahat? Tumango ako.
Hindi dahil sigurado ako, kundi dahil wala nang ibang daan kundi ang katotohanan. Pumasok ako sa silid ng kapilya. Sa isang sulok, may isang maliit na lamesa, 2 upuan. Hindi booth. Walang harang. Ako at si Padre Miguel, pareho sa parehong antas ng lupa, parehong tao, parehong anak. At doon, sa mahigit 1 oras, binuksan ko ang buong puso ko. Lahat ng yabang. Lahat ng galit. Lahat ng panlalait. Lahat ng pagmamataas sa mga Katoliko. Lahat ng sermon kong puno ng paghamak. Lahat ng pagtuturo kong nag-akay sa iba palayo sa simbahan. Lahat ng panahong nilabanan ko ang grasya, isa-isa kong inilapag. Walang protesta si Padre Miguel. Walang sermon. Wala ring sumbat. Sa huli, sinabi lang niya, "Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, pinatatawad ka ng Diyos." Maligayang pagbalik. Umiiyak ako buong gabi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa kagaanan. Para akong pinunasan ng langit. Lumipas ang ilang linggo at dumating ang araw ng aking kumpil. Tahimik ang seremonya. Sa harap ng altar, ako lang, si Padre Miguel, at ilang sundalong Katoliko. Sa kamay ko, hawak ko ang rosaryong ibinigay sa akin ni Ruth Amadi. Sa puso ko, hawak ko ang kamay ng Diyos. "Anong pangalan ang gusto mong gamitin sa simbahan?" tanong ni Padre Miguel bago niya ako pahiran ng krisma. Hindi ako agad sumagot. Pero alam ko na ang sagot ko mula pa noong una. "Miguel," sabi ko, "bilang pasasalamat sa iyo. At sa arkanghel na lumaban para sa langit." Tinapik niya ang aking noo ng langis. "Miguel, tanggapin mo ang selyo ng Espiritu Santo." At sa mismong sandaling iyon, alam kong hindi na ako dating Leonardo. Hindi na ako pastor. Hindi na ako sikat. Hindi na ako may asawa. Hindi na ako kinikilala sa mga entablado ng mundo. Pero ngayon, isa akong anak ng simbahan. Isang anak ni Maria. At sa panibagong pangalan kong Miguel, muling isinilang ang isang puso na handang magmahal, hindi magpaliwanag. Handang yumakap, hindi magtuligsa. Handang magdusa kung iyon ang kailangan para manatili sa kawan. Umaga ng Hulyo, 6 na buwan matapos ang gabing tinanggap ko ang kumpil, sumakay ako sa eroplano pabalik ng Venezuela. Walang pagsalubong. Walang banda. Walang media. Wala ring naghihintay sa akin. Dala ko lang ay isang maliit na bag, isang rosaryo sa bulsa, at isang krusipihong isinabit ni Padre Miguel sa leg ko bago ako umalis. "Dito nagsimula ang krus," sabi niya. "At dito rin lagi nagsisimula ang bagong buhay." Bumalik ako sa Caracas hindi bilang pastor, hindi bilang teologo, at lalong hindi bilang celebrity. Sa airport, walang ni isang taong bumati sa akin. Naglakad akong mag-isa, sa ilalim ng araw na mainit gaya ng dati, pero ang pakiramdam ko, iba na. Wala na akong pangalan. Wala na akong platform. Pero sa unang pagkakataon, alam kong hindi ako nag-iisa. Ang dati kong simbahan, ang Sola Escritura Church, sarado na sa akin. Hindi ko na pinilit. Hindi ko rin binalikan. Sa katunayan, naglakad ako sa kabilang direksyon. Pumasok ako sa simbahan ng San Francisco de Asís sa gitna ng lungsod. Tahimik, hindi kilala. Doon ako naupo sa likod, sa parehong lugar na dati kong tinatawanan bilang lugar ng ritual at rebulto. Ngayon, iyon ang aking tahanan. Araw-araw, misa. Araw-araw, rosaryo. Wala akong ginagawa sa simula kundi umupo, makinig at lumuhod. Hindi ako lumapit sa mga pari. Hindi ako nagpakilala. Basta lang naroon. Ang dating tinig na sanay mangaral, ngayon ay natutong manahimik. Ang dating kamay na sanay ituro ang imali, ngayon ay natutong yumuko at humawak ng krus. Ngunit sa kabila ng katahimikan ko, hindi katahimikan ang sagot ng paligid. Ilang linggo matapos akong makitang muli sa lungsod, nagsimula ang mga bulong. Sa palengke, may mga nagturo sa akin. Sa jeep, may ilang tumatawa. Isang beses, habang papalabas ako ng simbahan, isang dating kasamahan sa ministeryo ang humarap sa akin. "Nalulunod ka na pala sa alak ng Babylonia," sabi niya, may halakhak sa boses. Hindi ako sumagot. Tumango lang ako, umiti ng magaan, at nagpatuloy sa paglalakad. Pag-uwi ko sa inuupahang maliit na silid sa gilid ng isang panaderya, binuksan ko ang Bibliang Katoliko na binigay sa akin ni Padre Miguel. Doon, binasa ko ang Lucas 6:22.
Mapalad kayo kapag kayo'y kinapupuotan ng mga tao, itinatakwil, nilalait, at itinuring na masama ang inyong pangalan dahil sa anak ng tao. Tumulo ang luha ko. Hindi sa sakit kundi sa pagkilala. Sa pagtanggap. Na ang panibagong buhay ay hindi ginto at papuri kundi abo at panalangin. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging sandigan ko, ang Eukaristya. Bawat pagtanggap ko ng katawan ni Kristo, tila may piraso ng puso kong nabubuo muli. Hindi ko maintindihan kung paano, pero sa bawat tinapay, sa bawat misa, sa bawat amen, alam kong may ginagawa ang Diyos sa loob ko. Isang bagay na hindi ko kayang itayo mag-isa. At gabi-gabi, hawak ko ang rosaryo. Binubulong ko ang mga Hail Mary sa gitna ng mga ingay ng lungsod, mga tricycle, sigawan, politika, gutom. Pero sa pagitan ng bendita ka sa babaeng lahat, at ipanalangin mo kaming makasalanan, naroon ang katahimikan ng langit, bumababa sa bawat salitang inuusal ko. Hindi ako nagsalita sa publiko sa loob ng 3 buwan. Hanggang isang araw, habang nagdarasal ako sa likod ng simbahan, may lumapit sa akin. Isang matandang lalaki, may bitbit na aklat. Kayo po ba si Leonardo Herrera? Tumango ako, may kaba. Binasa ko po ang mga libro niyo noon. Akala ko po na wala na kayo. Sa totoo lang, sagot ko, ako rin po. Inabot niya sa akin ang isang notebook. Magsulat ka ulit, sabi niya. Hindi para sa tagumpay. Para sa mga tulad naming nagtatanong kung may pag-asa pa. Hindi ko agad tinanggap. Pero kinagabihan, binuksan ko ang notebook, kumuha ng panulat, at sa unang pahina, isinulat ko. Ako si Miguel. Dati akong pastor. Dati akong tagapagturo. Ngayon, ako'y anak lamang ng simbahan. Wala na akong ipagmamalaki. Wala na akong sariling pangalan. Pero natagpuan ko na ang lahat. Sapagkat sa katawan ni Kristo, at sa panalangin ng kanyang ina, ako'y muling nabuhay. At sa gabing iyon, natulog akong mahimbing. Hindi bilang sikat. Hindi bilang banal. Kundi bilang pagod na anak na, sa wakas, nakauwi na. Disyembre 14. Eksaktong 1 taon mula noong gabing iyon sa Afghanistan, sa gitna ng buhangin at panganib, nang bumaba ang liwanag mula sa langit at humarap siya sa akin, ang babae na dati tinanggihan ko, tinuligsa ko, itinanggi ko. 1 taon mula noong bumulong siya sa puso ko, hindi ako ang dulo. Pero ako ang ina ng daan patungo sa kanya. Ngayon, sa mismong araw ng anibersaryo ng kanyang pagdalaw, nasa paanan ako ng isa sa kanyang mga dambana, ang Santuario de Nuestra Senora del Valle, sa Isla Margarita. Lumuwas ako mag-isa, sa pamamagitan ng donasyon mula sa isang maliit na grupo ng Katolikong tumulong sa akin nang malaman nila ang aking kwento. Walang kamera. Walang libro. Walang tagapakinig. Ako lang, at ang Diyos na ginamit ang ina niya upang hanapin ako. Pagdating ko sa labas ng simbahan, nakita ko ang mga deboto. May mga naglalakad ng nakayapak, may hawak ang mga batang bulaklak, may matandang lalaki na bitbit ang lumang larawan ni Maria na halos punit-punit na sa gilid. Walang sermon. Walang ingay. Tanging panalangin. Pumasok ako sa loob, umupo sa ikalawang hanay ng upuan, sa gilid. Hindi na ako lumuhod bilang bisita, lumuhod ako bilang anak. Umiyak ako. Walang salita. Walang hinihingi. Tanging pasasalamat. Ina, bulong ko, pinaglalabanan kita noon. Pero ikaw pala ang pinadala upang abutin ako sa oras ng kadiliman. Hindi mo ako tinulak. Hindi mo ako hinatulan. Hinintay mo lang gaya ng isang ina. Sa harap ng altar, sa paanan ng estatwa ng Nuestra Senora del Valle, isinuko ko na ang lahat. Hindi ako humihiling ng ginhawa. Hindi ako humihiling ng pagkilala. Ang hiling ko lang, gamitin mo ako. Kung paano, hindi ko alam. Basta't sa dulo, mapunta ako sa kanya. Sa anak mong mahal. At sa pagluha kong iyon, tila lumambot ang buong paligid. Walang boses. Walang bisyon. Pero may kapayapaang bumalot sa puso ko, kapayapaang hindi binubuo ng sagot, kundi ng pagtanggap. Sa labas ng simbahan, may isang maliit na pwesto ng mga libro. Sa isang sulok, may tanong na nakasulat sa karton, "¿Cuál es el camino de la unidad?" Napaisip ako. Iyon ang tanong na hindi ko kailanman sinagot noon. Sa dami ng diskurso, debate, deklarasyon, nakalimutan kong minsan, ang unity ay hindi bunga ng argumento, kundi ng pagkakilala. At doon, naupo ako sa bangko sa labas, nagsimula akong magsulat.
Hindi tayo tinawag upang magtalo. Tinawag tayong magmahal. At kung tunay tayong naniniwala na si Kristo ang katotohanan, hindi natin kailangang matakot sa paghahanap. Sapagkat ang sinserong puso ay palaging dadalhin ng Diyos sa liwanag. Ako'y dating pastol na hindi naniniwala kay Maria. Ngayon, ako'y anak na kanyang inalalayan. At sa pamamagitan niya, natagpuan ko ang anak. Huwag nating katakutan ang debosyon ng iba. Huwag nating ituring na kaaway ang hindi pa nauunawaan. Sa halip, buksan natin ang ating puso. Sapagkat minsan, ang pinto patungo kay Kristo ay may ngiti ng isang ina. Tumayo ako, muling humarap sa simbahan. Isang huling tingin. Isang huling panalangin. Salamat, Maria. Hindi ka Diyos. Pero sa iyo ko natutunang sundan ang Diyos. Ikaw ang pinto. Ang imakuladang pinto. At sa iyo, muli akong pumasok sa tahanan ng pananampalataya. Naglakad akong palayo. Mag-isa. Walang palakpak. Walang seremonya. Ngunit sa bawat hakbang, alam kong daladala ko ang isang misyon, ang magpatotoo. Hindi upang ipilit, kundi upang imbitahan. Hindi upang ipanalo ang argumento, kundi upang imulat ang puso. Sa mundo ng pagkakahati, nais kong maging saksi ng kapayapaang nagmumula sa katapatan, sa Diyos, sa katotohanan, at sa daang tinahak ng mga banal na nauna sa atin. At kung sa dulo, ang isang dating mangangaral na tulad ko, dating punang yabang at panghuhusga, ay tinanggap ng ina ng Panginoon bilang anak, sino pa ang hindi niya kayang yakapin? Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.